Hindi nagpapakampante ang mga residente ng Albay dahil sa tahimik pero patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Alamin natin ang latest Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay. Paulo, ano na ang update dyan? Marhay na Manggi, IV, tuloy-tuloy nga ang pagbubuga ng pyroclastic density current o uson ng Bulkang Mayon. Kaya tuloy-tuloy din ang pagbabantay ng mga otoridad dito sa lalawigan ng Albay dahil tuloy-tuloy din ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Madaling araw pa lamang ng Sabado, todo paramdam na ang Bulkang Mayon sa mga taga-Albay. Pasado 3:00 ng madaling araw nang namataan ng news team ang lava flows na siyang bumubuga mula sa bunganga ng bulkan. Ngayong umaga, tuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa aktibidad ng bulkan. Ayon kay Mayon Volcano Observatory Research Specialist Dr. Paul Alanis, sa ngayon, mababa pa ang posibilidad na mapunta sa major explosive eruption gaya noong 1814 at 2000 ang bulkan. Pero hindi pa rin ito dahilan para magpakakampante. That's a very extreme case na po, na napakababa ng probability. Dagdag pa ng PHIVOLCS, tila sumusunod sa pattern ng 2023 eruption ng bulkan ang erupsyon ng Mayon ngayong 2026. If you look at yung eruption interval 2023 next to 2026. Yes. So, and it's only the early 26. So, parang halos probably 2 years lang naman, 2 years lang yung pagitan. And sa tingin namin is hindi gaano nakapag-ipon ng pressure ang Mayon. And therefore, ganito ang nakikita natin. Maging ang APSEMO o Albay Provincial Safety and Emergency Management Office patuloy na naka-alerto sa estado ng bulkan sa lalawigan. Naghahanda na rin sila sa posibilidad na mapalawig ang danger zones hanggang sa 8 kilometro. Pagka nag-7 and 8 extended, isasama na natin yung like Santo Domingo, isasama na rin natin yung Legazpi City mismo. And then more barangays dito sa may Daraga, Kamalig, and then Ginobatan up to Ligao. Ayon sa APSEMO, lampas 4,000 katao na ang inilikas bunsod ng pagputok ng bulkan. Kabilang ang mga naninirahan sa Malilipot Elementary School. Nasa mahigit 1,000 evacuee ang nasa nasabing paaralan. Yung 2023 may pirang binigay. Ngayon wala pa. Yan yung tulong ng gobyerno dapat. Ngayon, ang mabilis. Oo, mabilis yung apoy saka yung mga batong na laba. Di katulad nung nakaraan na 2023, mabagal. Patuloy naman ang ibinibigay na ayuda ng DSWD sa mga nasa evacuation center tulad ng mobile kitchen at water trucks, mga relief pack at hygiene kits. IV, batay sa pinakahuling monitoring ng PHIVOLCS ay umabot sa 150 rockfall events ang naitala sa Bulkang Mayon habang 90 events naman ng pagbagsak ng pyroclastic density current o uson ang naitala mula kahapon ng madaling araw hanggang kaninang madaling araw. 195 tons naman ng sulfur dioxide ang naitalang bumubuga mula sa bulkan at inaantay pa natin yung datos mula sa PHIVOLCS mula dun sa bilang ng volcanic earthquakes na kanilang itatala. Inaabangan din yung pagdedeklara o yung formal na deklarasyon ng state of calamity matapos yung hilingin ni Albay Governor Noel Rosal sa sangguniang panlalawigan. Ivy. Paulo, bukod sa ashfall events, kung sakaling mapalawig ang danger zone to 7 kilometers kasi ngayon 6 kilometers pa lang, ano yung mga lugar na posibleng tamaan ng uson at ng lahar? Tama, mabutit na banggit mo yan. Batay kasi sa dalawang klase ng mapa na ginagamit ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction Office o yung APSEMO nga nila. Una na dyan yung uson o yung sa 2003 map nila para doon sa pyroclastic density currents. Kung sakali man, wag naman sana mapalawig yung danger zone, ay posibleng maapektuhan ng ilang bahagi ng bayan ng Daraga at ilang bahagi din dito sa may Legazpi City. Samantala, doon naman sa lahar outflow or lahar overflow, kung sakali namang mag-expand yung danger zone between 7 to 8 kilometers, ay posibleng maapektuhan yung ilang bahagi ng bayan ng Daraga, ng Kamalig, ng Santo Domingo
at ilang bahagi din ng Legazpi City, Ivy. Alright, Paulo, naway hindi na mag-alboroto pa ang Bulkang Mayon. Maraming salamat, Paulo Barcelon, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay.